Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kayo po ba ay nakarinig na minsan sa inyong tenga nang wala namang nagsasalita pero may naririnig kang sound? Yung ikaw ay wala namang nagsasalita, nasa tabi mo, pero may narinig kang sound ng ingay. Ang tawag po doon ay tinnitus. It's a medical term on hearing voices. Medical term po siya tawag doon ang tinnitus na nakakarinig ka ng boses pero wala naman nagsasalita. Minsan nagbabuzz, gumagano'n. And it happens kapag yung mga panahon na walang external sound na pumapasok, puro lang galing lahat sa loob. At nangyayari yun, ang tawag nila doon ay tinnitus. Sino sa inyo dito yung sumakit ang ulo dahil siya ay nalaman niya siya pala ay mayroong, pardon my word, ay tutuli na 10 dekada niya nang hindi pa naalis? Sino na yun? Kumbaga, sumakit na yung ulo mo dahil sa iyo tutuli na hindi mo inaalis. Kung naalaman mo, yung pala ang sakit na dahilan kung bakit sumasakit ang ulo mo. Sino sa inyo dito mga nagkaroon ng problema sa tenga? Yung may pumasok na dragon sa loob. Ha? Alam lang natin minsan, langgam, di ba? Ipis, kaya ba pumasok ang ipis sa loob? Minsan meron na no? Meron na Pero ang sinasabi ko, minsan may pumapasok dyan At minsan maraming mga nagiging cause. Ngayong umaga, pag-uusapan natin is all about ear problems. Mga problema sa tenga. At yun ang ating theme ngayong umaga. Yung ear problems. Yan. So, ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga, mga problema sa tenga. Sabihin mo, sa katabi mo, makinig ka. Ayan, ear problems. Tapos sabi mo sa kanya, makinig siya. Okay, so, it's all about ear problems. So, ito yung hissing sounds. Hissing sounds, minsan nagbabuzz. Kahit wala naman nagsasalita, pero may naririnig ka. Ang tawag nila doon ay tinnitus. Yun yung medical term. Ngayon, kaya ko yung binanggit, maybe sinabi sa Bible na dadating yung time sa buhay ng Christian na mamimili na lang tayo ng gusto natin mapakinggan na salita ng Diyos. We don't want to hear everything. At sinabi yan ni Paul sa Timothy. Sa Timothy, ang objective talaga ng aklat ng Timothy ay upang ipangaral ni Pablo kay Timoteo. Timoteo was a young pastor at ang encouragement niya ay manatili kang tapat sa kabila ng mga pagsubok at manatili kang tapat sa mga pangako ng Diyos at huwag kang mahuhulog sa mga tukso ng sanlibutan na ito. Magpatuloy ka mula sa umpisa ng pananampalataya hanggang sa dulo ng pananampalataya, huwag kang mag-focus. So pagkat sabi niya, dadating ang panahon. Sabi niya, maraming mga tao, mga Kristiyano, na mamimili na lang na gusto nilang mapakinggan na salita ng Diyos at hindi nila tatanggapin ang lahat na nakasulat dito. So, if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa 2 Timothy chapter 4. Verses 1 to 8. 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 8. Ulitin ko lang uli. Ang objective ng book of Timothy is to encourage the young pastor, Timothy. I-encourage siya ni Paul na huwag kang magpapahulog. Sabi, huwag kang papalo sa bitag ng kaaway at ikaw ay maging tapat sa iyong paglilingkod sa Panginoon mula sa umpisa na yung pananampalataya hanggang sa dulo. Sa pagdadating yung panahon, sabi niya, may mga tao na hindi na nila pipiliin pakinggan ang salita ng Diyos, kundi mamimili na lang sila na gusto nilang pakinggan. Now, if you have your Bible, samahan niyo ako sa 2 Timothy verse 1 to 8 ng chapter 4. Ito sabi ng Bible, ito yung kanyang utos ni Pablo kay Timothy. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Grabe, no? Very strong. Kung baka hindi na siya basta nag-utos na, Timothy, gawin mo to, meron siyang ginamit. Meron pinanggalingan yung utos. May saksi. Sa presensya ng Diyos na kabanal-banalan at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay. At sa kanyang pagpapakita, sa kanyang muling pagbabalik ng kanyang kaharian, I give you this charge.
inuutusan kita, sabi niya, preach the word. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Be prepared in season and out of season. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. At ang sabi niya rito, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come, ito na, sinasabi ko kanina, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Dadating ang panahon, dahil sa kanilang mga masamang mga pagnanasa sa buhay, pipiliin na lang nila ang mga salita ng Diyos na gusto nilang pakinggan. Doon na lang sila makikinig sa mga teacher, sa mga guro, sa mga pastor na angkop sa kanilang kalagayan. Ang gusto nilang marinig na pangangaral. So sabi niya rito, they will turn their ears away from, pakilagay sa next line, from the truth and turn aside to myths. So, ibig sabihin niya rito ay darating ang panahon, aalisin na nila ang pakikinig sa katotohanan at sila ngayon ay pupunta doon sa mga kwento ng mga alamat. But you, sabi niya kay Timothy, but you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering. Sabi niya, magpatuloy kayo. Sabi niya, ikaw, sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, paglabanan mo ang lahat ng hirap, endure hardship sa lahat ng pagkakataon, do the work of an evangelist. Alam niyo ba yung sabihin ng do the work of an evangelist? Ang word na Bible sa panahon natin ngayon, sa ibang panahon noon, tinawag siyang God's Word. Sa ibang panahon, tinawag siyang Word of God. Sa panahon natin, tinatawag siyang Gospel. Pero ang ibig sabihin ng evangelist, ito yung taong may dala ng ebanghelyo para ikaw, Christian ka. Kasi yung evangel, ibig sabihin niyan good news. Sa mabuting balita ng Panginoon. Yung tawag sa taong nagsishare ng good news, evangelist. Tayo lahat yun. So look at do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Lahat ng iyong ministeryo na kaya mong gawin at gampanin ay pakawalan mo lahat ng iyong talento at gawin mo lahat para sa Panginoon sapagkat ako ay kukunin na ng Panginoon, sabi ni Paul. For I am already being poured out like a drink offering. And the time for my departure is near. Paalis na ako, kailangan malaman niyo ito. Sabi ni Paul, paalis na ako. At sabi nito ng Bible, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now, there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So, diyan sabi niya, darating ang Panginoon, ako'y may pananabik, sabi niya, na gusto ko rin siyang makita, pero hindi lang ako, but also to all who have longed for His appearing. Sino sa inyo rito yung excited na makita na si Lord? Uy! Sige, pag-pray ko kayo. Magkita na kayo nila. Uy! Ano ba? Gusto niyo mo makita si Lord? Ayaw niyo? Gusto natin, pero pakanahan natin si Lord. Ano yun ngayon? Tatakot kayo sa kamatayan. Lahat ng tayo pupunta ron. Huwag ka matakot sa kamatayan. You need to die for you to see Jesus. Unless mag-rapture. Mali bang mag-rapture? Kung mag-rapture, okay, sige. Sabay-sabay tayo. Pero lahat tayo ay dadaan. Ngayon gusto ko pag-usapan itong ear problems. Mapunta natin itong ear problems. Sabi ng Bible, darating yung panahon, mamimili na lang tayo na gusto natin mapakinggan. At mapapansin nyo, parang totoo eh. Kasi tingnan nyo ha, pag usapan blessing, you want to keep on listening. Pero magtungkol sa magsunod sa Panginoon, mag-share ng Bible sa ibang tao, mag-disciple, ayaw natin. All we want is blessing. Kaya nga minsan nasasabi ko, ang Kristiyano, mga user, gusto lang natin kay Lord, pakinabang. Pero ayaw natin ng pag-uutos. Punta tayo sa first life. Dito sabi ng Bible, ano mo papansin niyo sa tenga niya? Diba? Laki no? Proportion, hindi proportion. Hindi siya proportion, sobrang laki ng tenga, kasi laki pa ng ulo niya. Oh. Gusto ko lang pansinin niyo yung sinabi ng Bible, for the time will come. Talagang narating ang panahon. Kaya ito, tingnan niyo kung ito ba ay nangyayari sa inyo. For the time will come. Is that time happening to me? For the time will come
when people will not put up with sound doctrine. Darating ang panahon na hindi na makikinig ang tao ng totoong utos ng Biblia, o totoong turo ng Biblia. Mamimili na lamang siya na kung ano ang gusto niya pakinggan. Sabi ng Bible, mga youth, tahimik. People will not put up with sound doctrine. Instead, ano gagawin nila? Instead, to suit their own desires, para lang umangkop doon sa kanyang pagnanasa. Hahanap sila ngayon ng aral na lalapat sa kung anong gusto nila. To suit their own desires, they want to hear yung mga preaching, yung mga teaching na lalapat doon sa kanilang kagustuhan. Sabi ng Bible, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers. Maghahanap yan ng mga churches, mga pastors, mga teachers, mga mag-a-advise sa kanila na magiging kakampi nila kasi yun ang gusto nilang marinig. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Darating yung time, mamimili ka na na gusto mo mapakinggan. So, paano mo masasabi na may ear problem ka? When you become selective. Pag namimili ka na. Whenever you hear the Word of God, you have to accept it with all humility. Lord, salamat po. Kahit masakit ang preaching na naririnig ko, Lord, this is the word for me. Lord, I know I need to change. Kailangan magbago, kailangan magpakumbaba, kailangan sumunod sa iyo, at kailangan gawin Panginoon ang pinag-uutos mo. Minsan ang preaching, masakit talaga. Lalo-lalo na pagka dinaanan ka sapagkat nais ng Panginoon na may correct ka. Pero minsan ayaw natin magpasalamat doon dahil ang gusto lang natin yung maganda lang pakinggan. Hindi na mapansin, bakit ang epekto sa atin ng papuri ay hanggang sa hindi ka matulog kuminsan? Kasi naalala pa paano ka pinuri sa office. Pero sa kabila ng marami mong ginawa, may isa lang na magsalita ng pangit sa iyo. Ang sama-sama na nandoon, natatakpan na lahat ang magandang bagay na ginawa mo. Why? We want words that will fit sa ating mga ears. Kaya may mga preaching kumisa na pag narinig ninyo, pag blessing, ang damdamin mo, Lord, salamat po talaga para ako sa church na ito. Kasi nakarinig ka ng blessing eh. Paano ba narinig mo about correcting? Si pastor nagpaparinig. Hindi kalooban ng Diyos na dito ako sa church dito. Isipin niyo ba yun? Ngayon dito, namimili ka na. Pero huwag kang masurpresa. Time will come. Talagang dadating pala. Sabi mo sa katabi mo, dadating pala. Dadating pala talaga. Kahit masabihin natin na ang saya-saya mo dyan, mapalapalakpak ka dyan, masaya kayo. Pero dadating yun tayo. Lalo na paggalit kayo sa pastor. Pipiliin mo na lang ang gusto mong pakinggan. Dito sabi ng Bible, the time will come when people will not put up with sound doctrine. Ayaw yun ang sundin ang sabi ng Bible. Ayaw na. Dito mapapansin yung kinukontra mo na yung pastor, hindi mo lang kinukontra mo yung Bible. Kinukontra mo rin nagpipreach, kahit na napanood mo yan sa YouTube, napanood mo yan sa online. Kasi nga, tinatama mo sa napapanood mo, namimili ka na. Ayaw mo nang tanggapin yun, no? Becoming selective, may ear problem ka na. Pero kung pinag-usapan ng blessing, bakit hindi mo pinahinto yung nagkasalita? Kasi gusto mo yun. Tungkol sa buhay mo yun, magagandang bagay. Sabi ng Bible, time will come. Mangyayari talaga yun. Sabihin mo rin sa katabi mo, kaya pala. Kahit nung kami hindi napansin, bakit may mga kapatira na ayaw na pinakorek? Ayaw nila. Purihin mo yan. Purihin mo. Sa kanya mo bigay yung tithes mo. Sambahin mo siya. Matutuwa yun. Pero yung kukorek mo siya, ayaw na. Namimili yung tayo natin. Namimili. Ayaw natin mo. Kaya sabi ng Bible, darating yung time. Time will come. Kaya ba, ngayong oras na ito, pwede mo isipin eh. Nandiyan na ba ako sa panahon na yan ngayon? Ako na ba yung namimili? May mga preaching na gusto natin eh. Lalo na pag mag-fit sa ating kalagayan. Gusto natin yun eh. Pero pagka yung pinag-usapan na yung about preaching the Word of God sa mga kapitbahay, ayaw mo nun eh. Kasi hindi mo ginagawa. Yung mag-invite, ayaw mo nun eh. Kasi hindi mo ginagawa. Mag-tithes, mag-sorry tayo ng mga kalusaban, ayaw mo kasi hindi mo ginagawa. Kaya nangyayari, nagiging selective ka. So dito sabi ng Bible, ito masakit. Ang gusto lang natin, yung gusto lang natin marinig. To say what their itching ears want to hear. Dito po ay nagpapatunay lamang kung anong klase Kristiyano tayo. So sabi ng Bible, kay Timothy, sabi ni Lord kay Timothy sa bagian ni Paul, dadating panahon niya, kaya huwag kayong magpapadisna. Huwag kayong magpapasidra. Manatili kang nakatutok sa salita ng Diyos.
Ako mamamatay na ako. Inumpisa ko yung pananampalataya ko ng maayos. Ngayon ako'y magtatapos na. Kukunin na ako ng Panginoon. Pero ikaw magtapat ka. Huwag kang magpapahulog sa bitag. Sundin mo ang tamang turo ng salita ng Diyos. Huwag kang hihiwalay. Katulad ko, nag-umpisa ako. Sabi niya, I have kept the faith. I fought the good fight of faith. Nag-umpisa ako ng maayos. Ngayon nagtatapos ako ng maayos. Sana ganun ka rin, Timothy. Sabi mo sa katabi mo, sana ganun ka rin. Huwag tayo namimili ng salita ng Diyos. Whenever we hear the Word of God, nasaktan tayo sa mamaloob mo, nagalit ka doon sa speaker, accept it with humility, Lord. Yung message na yun, masakit, pero alam ko para sa akin yan. Amen? Palampakan natin ng Panginoon. Nakakapagtaka lang kasi, isipin mo, pag ang preaching ay tungkol sa blessing, paano gaganda buhay mo, gustong-gusto mo. Pag may bagay na medyo na tinamaan ka, kaya mo na. Ano nangyari ito, no? Kapag ang naririnig mo mga preaching, mga teachings, ay hindi na parang lapat sa iyong pandinig, hindi na nakatutuwa ang iyong tenga. Itching ears mo, hindi ka na natutuwa. Darating yung time, maghahanap ka na ng ibang guro. You know, they will gather around them a great number of plural teachers. Yung iba pupunta doon sa may SM, siya pupunta sa may Araneta, yung mga iba't ibang mga churches, lahat yan dadalawin niya. Kasi may mga preaching doon na fit sa kanyang tenga. Sabi mo, parang ikaw yun. Grabe lahat, inikot mo na lahat ng churches sa Metro Manila. Hahanap ng preaching na papasok sa tenga mo na gustong-gusto mo. Kasi ka namimili na tayo. Sabi mo sa akin, huwag kang mamili. Tayo mamili. So, ito yung lahat, para palatandaan na meron kang ear problem when you're becoming selective. Okay, napunta tayo sa second slide. Dito sabi ni Paul, nung sinulatan niya si Timothy, dito pa rin sa verses na ito. In the presence of God and of Christ Jesus. Grabe itong description na ito, ha? In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead. Grabe. Ang judgment ni Lord na pagmula sa mga buhay at sa mga mamamatay pa, kasama hahatulan. Sabi niya rito, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Inuutusan kita, sabi ni Paul kay Timothy. Preach the word. How will you preach the word? Sabi niya, you must be prepared in season and out of season. So anong klaseng parang preparation ang gagawin ni Timothy ayon sa utos ni Paul na sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus ay inutusan niya si Timothy. Paano siya mag-preach? By correcting. Ayaw natin yan eh. Lalo na gusto, by rebuking, lalo ayaw natin yan. By correcting, by rebuking, and encouraging. With great patience and careful instruction. So ngayon tanong, hindi lahat, tingnan nyo to ha, kung hihimay mo itong tatlong to, ano dyan ang pinakagusto mo? Correct, rebuke, encourage. Ano gusto mo? Siyempre, tingnan nyo, yung correction masakit? Ay yung rebuke masakit? O ilan ang nandyan ang masakit? Dalawa. Ilan ang encouragement? Isa. Kaya mas madalas nasasaktan tayo kasi we are being shaped na bilang Kristiyano na nararapat para sa God's kingdom. Kumbaga, sinisip ka, hinuhugis na. Kaya ang daming correction. Ngayon, pansinin ninyo, gusto mo puro encouragement dito nga o dalawa rito ang masakit na dadaanan mo. Kaya ngayon, dahil marami ka narinig ko na ito nung Sunday, ito na naman kami nung Sunday, narinig ko na itong Sunday, ito na naman yung Sunday. May correcting na naman, may rebuking na naman. Kaya yung iba, pag hindi ang kinaya, alis. Kasi, nagdarata. Yun yung tinatawag natin, you become sensitive. Pagkatapos mo maging selective, you became sensitive. Nagdaramdam ka na. Ang tawag mo ngayon kay pastor, nagpaparinig. Ang tawag mo ngayon doon sa speaker na napakinggan mo, kinakausap ka doon sa magitan na napanood mo sa online. Grabe ito, hindi mo na kilala dito, bakit dito magsalita? Hindi mo lang, the Lord is using that person to correct you, to rebuke you, to shape you up in accordance to God's way of living. Kaya higit nyo rito, sabi ni Paul kay Timothy,
Be ready, ha? Be ready. Pero look at this. Hindi basta binibitawan ng correction at saka review at encouragement. Ito, you do it with great patience and careful instruction. Ito pinakamahirap. Yan po mga pinagdadaanan ng mga leaders niyo, mga disciples. Yung mga discipler niyo, mga leader niyo, yan ang ginagawa, pinitiis talaga kayo. Kasi yung mga ugali niyo, hindi pwedeng pare-parehasin ang pagkitungo. Hindi ba ganun sa bahay? Ilan dito yung may dalawang anak sa bahay? May dalawang anak at higit pa. Uy, wala kayo anak kung may dalaga? O, sino rin may anak? Ayan. May anak na dalawa at higit pa. Ayan. Sino may apat ng anak? Ay, sila. Sino ba? 5. Oh, may 5. 6 na po. Wala. Okay. Pag-usapan natin yung 5 anak. Usapan natin yung 5 anak. O doon na lang sa 2 anak. Ay, pakinggan nyo doon. Doon na lang sa 2 anak. Pansinin mo si nanay, ha? Ito mga magunong papapasa ito. Doon sa 2 anak mo, alam mo magkaiba ugali ng 2 yun. Iba ugali ni Prince na tahimik at ni cute na si Duke. Magkaiba ugali yan. Si Prince, nadaanin ka lang sa ngiti-ngiti. Si Duke, babalaan na yan. Kasi pumasok sa amin, mapasok yan. Hindi kaya gawin ni Prince yun. Si Prince, kiniti lang yan. Pero si Duke, papasok yan. Kahit sino lang yan. Magkaibang ugali. Pero, 2 approach na ginagawa ng magulang, magkaibang pag-ugali, magkaiba rin approach ng magulang. 2 ugali. Amen. Ganon din yung discipler nyo, yung leader nyo. Kung 4 kayo mini-disciple, 5 kayo. 5 rin ang ugali ng discipler nyo. At ginagawa niya yan with great patience. And careful instruction. Pero ano nangyari pagka binibigyan ka na ng correction? Gagawa kayo ng GC. Nakakainis ko medyo no? Nakakainis si Ate Sinay. Kamala niya kasi ang ganda-ganda niya. Dapat ako lang maganda. So, sinasabi ko lang, sometimes we have different approaches. Ganon din naman sa loob ng church. Sipin nyo, ilang kayong membro. Kung ilang kayo, dapat ganon din ang ugali ng pastor. But he had to do it with great patience. Alala ko noon, meron kaming kinakausap ng mga deacons. Kinakausap kami mga deacons na parang ini-interview natin. At natapos namin siya kausapin, may isang deacon na nagsalita. Gusto mo maraming pasensya mo? Sabi ko, bakit? Maraming pasensya mo? Kahit alam mo na nagsisinungaling. Pero pinagpapasensya mo pa rin. Why? With great patience. It's biblical. You do it with great patience. Kasi pag hindi mo pinagpasensyahan, hindi mo yung inunawa, baka lalo mawala sa Panginoon. Kailangan mo unawain, alamin, ang tulad niyang kalagayan. So dito, hindi inaalis sa sinasabi ng Bible, we don't care. Listen, kung ikaw ay sensitive, but you have to grow, you have to know what is the sound doctrine. Ano maturo ng Bible? Kailangan matutunan mo yun. Kaya sabi mo ng Bible, talagang may correction. You will experience that from your leaders. May correction, may rebuke. Dito sa church natin, ilan dito yung youth na kinausap ko, na marami namang pambili ng damit ang damit kakapiraso. Sabi ko, bakit naman niya kinapos yung tela mo? Baka na pwedeng lugtuhan mo yan? O ningitian na, pero that's a way of rebuking. Akala mo ba nagbago? Sumunod na rin ko, gano'n ulit. Di mo alam kung sumasakit siya kasi nang bahagi ko walang takot. Pero nagtahuli, natuto. You just have to need some great patience. Amen? O parang baka nabisin ko. Kaya may minawan ko noon binibigyan ng careful instruction. Kaya minawan na kinakausap. Kasi ayaw nating maligaw, ayaw nating magpatuloy sa pagkakamali. Pero huwag kang masyadong sensitive. Huwag kang masyadong maramdamin para sa iyo yan. Kung isa lang yung isang pinakamasakit na bahagi ay yung mag-correct. Kasi dito ay sukatan na ito ng relasyon mo. Pagka kinurek mo, tinataya mo na relasyon mo, baka mamaya, wala ka na dito. Baka ito, mamaya, bigla na magtampo sa'yo. Sa loob ng church, tandaan niyo ito, ang sabi ni Paul kay Timothy, I give you this charge. Preach the word, be prepared, in season and out of season. Saan ka magiging prepared? Correcting, rebuking, and encouraging. But listen to this. Leaders, listen to this.
Correction does much, but encouragement does more. Again, I repeat that. Correction does much, but encouragement does more. If you can make the person change through an encouragement, use it. Pero when hindi umubra, that's the moment you have to correct and rebuke. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. So, may ear problem ka. May problema ka sa tenga pagka yung sensitive ka. Sino dito yung mga palabiro? Sino dito makilala yung mga joker? O dito sa mga youth, ang mga joker, si JB. Pagdating sa masayang usapan, si JB. Sino ba? Sino ba mga joker dito? Sino ba? Dito sa mga matatayan, si Kuya Ruel, yan, Kuya Ruel, palabiro yan. Kuya Ruel, pag bumahanad dyan, tatawa kayo na. Sa mga kananayan, sino palabiro dito sa kananayan? Bakit wala? Parang lahat nagdadasal. Parang wala akong nakita sa kananayan na palabiro, puro lahat napakaseryoso at nakagawa natin sa mahabagin Diyos. Wala, di ba? Sa SYP, ayan, si Ralchi, si Sikan, yan, talaga mga life of the party, yan, yung masaya yung mga masaya. O, tatanungin mo sila, ha? Kayong mga joker, makinig kayo mabuti. Di ba may mga panahon na pag nabiro kayo, na-offending kayo? Alam nyo, listen, makinig kayo, ha? Alam nyo ba pinakaparamdaming tao ay yung mga masayahin tao? Ang pinakamasayahin tao, sila ang maramdaming tao. Sila yun. Kaya ang dali nila magpasaya kasi alam nila yung kiliti. Alam. Pero sila yung mga maramdamin. Sila yung mga maramdamin. Kaya, question. Listen. Sabi natin dito, pangingin sensitive. So kung na Kristiyano, when you hear the Word of God, the best thing to do is to absorb it and be humble for God's teaching sa atin. Yun lang yun. Pero pagka ikaw, kinukontra mo na. Sumasama ng loob mo, nagagalit ka na doon sa taong pinagagalingan ng Word of God. Yan man ay pastor o teacher, Bible study leader, yan man ay discipler mo, minister, man yan. Nagagalit ka, may problema ka. May ear problem ka. So sabi natin, ulitin natin, ano uli yung number 1 natin ng ear problem? Selective, namimili. Number 2, sensitive. Napunta na sa number 3. Ito na. Ito talagang ayaw niya mapakinggan. Ano mangyayari sa kanila? Based pa rin tayo sa context, ha? They will turn their ears away. Ayaw na nila. Kung baka ito yung salita ng Diyos, napapakinggan nila. Lalayo. Ayoko na. Ayoko na. Lagi ako pinarinig na ni Pastor. Ayoko na. They will turn their ears away from the truth. Grabe, ha? Ang nilayuan nila, yung katotohanan ng salita ng Diyos, sabi dito, at lumanta sila sa mga ala-alaman. Mas mahalaga pa sila sa kanila yung sinasabi ni John Maxwell. Kaya sa unang God, tandaan nyo, lahat ng motivational speakers are very good, but they can only inform, but the Bible will make you transform. Para natin siya. Lahat yan ay malaking tulong sa atin, mga books ng mga motivational speakers. Pero lahat yan mga stimulants, pampagising lang. Pero yung gusto mo ng long term na magbabago sa'yo, you need the Word of God. Yun lamang at wala ng iba. Ngayon, sabi ng Bible dito, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Kung wala sila mga alalaman, lalayo na sila. They will turn away their ears. Doon ako kung saan lalapat ang aking pandinig. Doon kung saan gusto ko yung kanya sinasabi. But you, sabi ni Paul kay Timothy, but you, hey, pakinggan nyo ito, ha? Keep your head in all situations mo. Angat ka dapat ang ulo mo sa lahat ng pagkakataon. Paano? Endure hardship. Labanan mo ang kahirapan. Do the work of an evangelist. Gawin mo lahat ng mga pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon na talento, katangian bilang isang Kristiyano. At ito ang matindi sinabi niya. And discharge all the duties of your ministry. Pero paano mangyayari yun? Kasi they will turn their ears away. Gusto na nga niyang iwanan ka. Kasi ayaw ko na naririnig sa'yo, puro makoreksyon. Hindi ako natututo. And some, sa pangalan natin, become separative.
Pag sinabi separative, hindi lang siya lalayo, magsasama pa ng lalayo. Hindi lang sa ayaw kayong mapakinggan, i-encourage pa rin yung iba na huwag tayong makinig. They became separative. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, sabi ni Paul kay Timothy, keep your head in all situations. Sa lahat ng pagkakataon. Sabi niya, whether you are being rebuked, you are being corrected, you are being discouraged, encouraged, endure hardship. Do the work of an evangelist. Ano gawin mo? Lalo ka magpakatapat at lahat ng talentong binigay sa iyo ng Panginoon, discharge them. Pakawalan mo, ipagamit mo. Discharge all the duties of your ministry. Pero nangyari, dahil sa parating, iniwan yung ministry. Instead of discharging all the duties of your ministry, you are now leaving all the ministry. Sabihin mo sa katabi, narinig ba si Pastor? Nakakainis, diba? You become separative. Sabi ni Paul kay Timothy, discharge all the duties. Lahat ng talentong pinagkaloob mo sa iyo, pakawalan mo. Gamitin mo para sa hangganan. Imbis na ang utos ay gamitin mo, iniwanan mo. Sabi mo sa katabi, ikaw ba yun? Hindi ka yun. Dahil lahat tayo nagtatapat. Okay, balik tayo sa ating team. Ano yung team natin? Air problems. Number one, you became selective. Pagka namimili ka na. Number two, sensitive. Nagdaramdam ka na. Instead na appreciating those people who God used in your life to make you grow deeper and more knowledge sa paglilingkod sa Panginoon, sa mapapalong, nagalit ka pa sa Kanya. You became sensitive. And number three, you became separative. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan para makalayo. You turn away your ears. Ayaw na. Tapos, instead na lahat ng talento meron ka, discharge all the duties of your ministry, you're leaving all the duties of your ministry. You can see the separation at yung contrast. Now, punta tayo dito sa ating conclusion. Ang conclusion natin, bago natin ito basahin yung conclusion, punta tayo sa isa pang clip. Ito sinabi ni Paul. Sabi ni Paul, I'm already being poured out like a drink offering. Mabilis. Nag-umpisa ako na maayos. Sa aking pananampalataya, ngayon, departure area na ako. Sabi ni Paul. And the time for my departure is near. One thing is sure, everyone will depart from this earth. Lahat tayo iiwanan natin ng mundo ito. Tanong, how are you? Were you able to discharge all the duties of your ministry? Si Paul, ang lakas ng loob niya sabihin, kasi nagtapat siya. Alam niyo, sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Si Paul, very confident, sinabi niya, pinagtapatan ko lahat ng pinagkatiwala sa akin ng Diyos sa ministry ko. At ngayon, ako'y buwi ng papunta sa Kanya. Ito, gusto ka. Pinagtapatan ko ba lahat ng ministry na pinagkatiwala sa inyo? Nasaan ka na? Did you discharge all the duties of your ministry? O ayaw din natin gawin? Si Paul was very, very confident. Sabi niya, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now, ito yung sinasabi niya, ngayon, ang nag-aantay sa akin, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. At hindi lang ako, kundi kasama ang lahat ng mga nananabik na makita ang Panginoon. Ito yun. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. At tayo yun. Palapakan natin ang Panginoon. So, sinasabi ni Paul, malapit na ako muli sa Panginoon. Gusto ko lang tandaan nito. Magpakatapat kayo sa inyong paglilingkod. Ang ganda ng umpisa ninyo, magtapos kayo na maayos. I have fought the good fight of faith. Nag-umpisa ko ng lingkod na maayos. Ngayon, magtatapos na maayos. Sana ganun din tayo. Sabi mo sa katabi mo, sana ganun ka rin. Sana ganun din tayo. Ngayon, puntahan natin ngayon ang conclusion. Kasi alam niyo ito kasi, hindi ito sasabihin ni Paul, kundi ito napaka-importante. Sinabi ito kayo mamamatay na siya. Alam niyo ito ako mamamatay, bawat salita, napaka-importante. Napakahalaga. Now, punta tayo sa ating conclusion next month. The heart of the problem, sabi nila,
is the problem in your heart. Akala mo lang ear problem? No. The problem is not the ears. The problem is your heart. The heart of the problem, ang puso ng problema, ay ang problema sa puso. Pag sinabing heart of the problem, yung pinakapuso ng problema. Pag sinabing puso ng dagat, pinakagitna ng dagat, puso ng dagat. Sa buhay natin, bakit nararanasan natin itong mga magkaroon ng ear problems? Because the problem, the real problem is not the ears, but the problem in your heart. The problem in your heart. The heart of the problem is the problem of your heart. Why? Because the Bible says, the heart is deceitful. Ang puso natin ay mandaraya. Pag nadaya ang puso natin, susunod na ang lahat ng bagay.